Hello sa inyo mga ka-super kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, ang topic po natin is about mga customer po natin. So ito yung isang ugali ni customer na pinaka kinaiinisan ko. So actually nangyari nga to kanina kaya biglang napablog ako mga kasari. So paano ko nga ba hinahandle yung mga ganitong ugali ni customer? So ganito kasi yon mga kasari. Kanina habang kinukuha ni Sir Marcel yung order ko, sinasabi ko sa kanya yung order ko. Merong isang tindero, medyo maedad na, siguro yung edad niya mga going 60 plus na ganun. So, always siyang dumadaan dito, naglalako ng mga kung ano-ano, mga gulay-gulay, ganyan. So, halos kakilala na nga namin siya, yung ganun, katanguan, ganun. So, nagbalak siya, bali buwan naman siya sa siomai. So, nagtanong, magkano siomai mo, ganyan. So, una niyang ginawa, kasi nandito ako sa loob, ang ginawa niya, hinipo niya. Sabi niya, malamig naman to eh. So, sabi ko, pakisaksak na lang po. Kasi, ganun nga katanguan natin. So, tayo, nagsasabi tayo ng order kay Sir Marcel. Sinunod naman niya, sinaksak niya naman. Tapos, si Sir Marcel na lang yung, sabi ko, Sir, pakipihit naman kahit dun lang sa isang guhit. So, ayun, umiinit na siya. Tapos, si Manong, ayan, si customer, yung medyo maedad na, sabi niya, paglabas ko, mahal daw ng siomai, ganito ganyan. Marami pang sinabi. Sabi ko, mahal naman lahat na talaga ngayon. Dati mura, mahal na lahat, 'di ba? Binibili naman natin lahat 'yan ng ginagamit natin sa siomai. Tapos 'yun yung pinakaayoko sa customer, yung i-compare ka. I-compare ka kasi daw siya mayroong nabibilihan sa ibaba na 5 piso isa lang. So depende naman 'yan, 'di ba mga kasari, sa quality. Baka naman yun kaya medyo mura-mura ay walang brand o baka homemade, ganoon, 'di ba? So, kanya-kanya naman kasi talaga tayo ng pagpepresyo para namang hindi siya tindero, 'di ba? So, ako kasi hindi ko masyadong pinapatulan yun, pero hindi ako nagpapatalo. Alam niyo yun, kapag alam kong tama ako, pinaglalabang ko. Ayoko kasi ng ganun, guys. Kung gusto mo bumili, bumili ka na lang. Hindi yung kung ano-ano ang sasabihin mo. Pero hindi naman guys, igalang pa din natin kasi medyo matanda na siya. So, ayun. Ina-explain ko sa kanya kahit hindi naman dapat i-explain at kung anong kailangang i-explain, 'di ba? So, ayun, sinerbisyuhan pa rin natin ng maayos. Yung pagka ganun, parang hindi pa rin siya makamove on, sabi niya pa mga kasari. Doon nakaka 40 pesos ako isang kainan. Baka dito maka 25 lang ako kasi 25 apat na peraso isang order. So, ayun, di ko na lang pinansin. Tapos bumalik ako pa ganyan pagkatapos kong ma-prepare yung niya. Pero inayos ko pa rin yung servisyo sa kanya. Sabi nga niya, ako na lang ang maglalagay ng mga yung mga kalamansi, garlic, ganyan. Ako naman guys, sabi ko hindi po pwede, ako po dapat ang naglalagay nun. Kasi syempre kailangan pa rin natin tansyahin. Baka kasi ang kunin niyang kalamansi, 3 o dilugin na tayo sa kalamansi. Diba dapat kapag isang order, isang kalamansi lang. Kahit sa mga guys na yung mga kilalang siomayan, kapag nakapwesto kunwari sa Walter Mart, kunwari Master Siomai, ganyan, isang kalamansi lang talaga yung pinoprovide nila sa isang order. Meron kasi dito guys, nilabisan mo na nga yung kalamansi sa isang order, 4 na kalamansi talaga yung ilalagay niya. Parang wala na siyang tinira dun sa ibang order na binili niya. Tapos ayun, kukuha na naman ng kalamansi. So, lugi na tayo sa kalamansi, 'di ba? Binibili din natin 'yun. So ayun, sabi ko ako na lang po. So, in-explain ko sa kanya, meron akong 2 pampaanghang doon, yung chili oil and chili garlic. So, ayun, kung anong kako ang gusto niya, parehas niyang parang ayaw niya nung chili garlic, nilagay ko na lang yung chili oil na ginawa ko. So sabi pa, parang may ugali yung matanda, ganyan. Pero hindi ko masyadong pinapatulan. So, ang sabi pa nung customer, sabi di ako gusto niyo lagyan ko din po ng ganyan, ako na po magpipisa, yung ganyan, baka kulang pa yung toyo niyo, sabi kong ganyan, sabi wag na, nakakahiya naman sa'yo. Parang may meaning guys yung pagsabi ni kuya na ganun. So sabi di pagkaalis nung bumili ng siomai, di ko kasi masyado nang pinatulan. Kailangan din nating anuhin yung sarili natin kasi kapag pinatulan natin yun, ma-high blood lang tayo, masisira yung buong araw natin. Ano pa lang yun guys,
mag-aalas 11 pa lang kanina ng umaga. So, ayun, wag na lang natin masyadong pagpapatulan yung mga ganong ugali ng customer para hindi din tayo mabad trip. Pero especially, wag din tayong magpapatalo. Syempre, wag natin nahayaan yung mga customer na ginaganyan-ganyan tayo. Kasi, feeling ng ibang customer, kapag mga tindera, sari-sari store owner, parang ang baba ng tingin nila sa atin. Parang, sa isip nila parang wala tayong pinag-aralan, ganito, ganyan. Parang ang baba ng tingin sa ating mga sari-sari store owner. Kaya, huwag tayo papayag na ginaganyan-ganyan tayo. Ilagay natin sila sa posisyon na, alam niyo yun, yung parang maintindihan nila yung point natin, ganun mga kasari. So, pag alis ni kuya, nung customer na bumili ng siomai, yung medyo maedad na, nagsusulat pa rin si Sir Marcel. Lumabas ulit ako. Sabi ko, ang hirap talaga sir, anuhin ng mga customer, no? Pwede namang bumili ng wala nang sinasabi, ganyan. Sabi ni Sir Marcel, oo nga ma'am, masama yun. Sabi gano'n ni Sir Marcel. So, alam niya rin yung, na-feel niya din yun. Siyempre, habang nagsusulat siya ng ganyan, kasi, pinilas ko na lang yung 3 page na dapat sasabihin ko kay ano, kasi parang nga nagmamadali yung customer. Pinilas ko na lang, hindi ko na sinabi isa-isa kay Sir Marcel kasi malinaw naman yung mga sulat ko, maganda naman, maintindihan naman. So medyo dumilim lang guys yung ating ano, kasi nga parang nagmamadali yung matanda, yung customer. So ayun, sabi ko sir, ayan hindi ko na sasabihin, tingnan mo na lang kasi nga lumabas na nga ako kanina. Parang ang lakas maka-high blood ng mga ganong customer, mga kasari. So tataas ko lang tong mga trapal and then babalikan ko kayo guys. So I'm back mga kasari at i-continue na natin yung ating usapan about sa ugali ng customer kanina. Nabanggit ko yun guys nung pag-alis ni Sir Marcel, paglabas ni partner sa bahay, naikwento ko na may ganun ngang customer. Kino-compare yung presyo ng siomai namin sa presyo ng iba. Ang sakit lang talagang anuhin yun mga kasari Hindi naman masyadong kalakihan yung diferensya ng presyo. Halos 5 pesos lang naman. Ano nyo naman, pinagmamalaki ko yung lasa ng siomai namin. Sobrang daming bumibili. Parang kalasa talaga siya ng mga dekalidad na bibili nyo sa mga, 'di ba, mga Master Siomai, Siomai King, ganyan. Halos ganun na, hindi nagkakalayo ang lasa. So, sabi ko naman, baka naman yung tinitinda nilang siomai is walang tatak. Yung tatak ng siomai ko ay kilalang na. So, ginanon ko, hindi talaga ako nagpapatalo mga kasari. As in, yun yung iaano nyo sa sarili nyo. Pwede kayong sumagot sa customer yung hindi kayo magpapatalo na hindi naman kabastos-bastos para sa kanila. Kailangan nyo guys iangat ang sarili nyo. Sinong mag-aangat sa sarili nyo, diba? Kundi kayo lang. Huwag kayong papayag na tatapak-tapakan kayo ng tao, ng ibang tao, lalo-lalo na ng mga customer. Siyempre, kailangan pa rin ng galangan sa isa't isa, ganon. Ipaglaban, 'di ba, mga kasari? Alam niyo 'yon. Sabi nga nung partner ko, nung nabanggit ko 'yon kanina, medyo ang harsh pa nga nun sabi niya dapat daw sinabi ko, di sana doon kayo bumili. Sabi gano'n ni partner, dapat daw ginanon ko. Pero ako hindi ko yun nasabi. Kasi tinitingnan ko pa rin yung pagkakaiba ng edad namin guys, 'di ba? As in, ang laki ng diferensya ng edad namin. So paggalang pa rin sa kanya, sino bang nakakahiya sa mga attitude niya, 'di ba? Sa pinapakita niyang attitude sa akin. So siya, walang mawawala sa akin, 'di ba mga kasari? So, yun lang ang lagi nyong iisipin, how to handle customer. Kasi parang humaba na rin ang pasensya ko sa mga customer. Alam niyo yun guys, base na rin siguro sa experience, ganon. Syempre, nung bago-bago pa lang, medyo sobrang affected tayo sa mga na-encounter natin na customer. Iba't iba talaga ang ugali ni customer. At ito talaga ang number 1 na kinaiinisan ko. Kasi alam ko yung pagpa-pricing ko. At makatarungan yung pagpe-presyo ko. Syempre guys, 'di ba? Noon, 5 piso isa yung siomai natin. Pero ngayon sa panahon ngayon, sobrang taas na ng mga bilihin. Ultimo halos tumaas. Yung siomai tumaas, yung garlic tumaas. May mantika pa yan. Bumibili pa tayo ng sili at kalamansi, 'di ba? Halos lahat binibili natin
toothpick, paper plate. Kaya dapat, kung bibili, dapat is hindi na magreklamo. 'Di ba mga kasari? Kung bibili ka, bumili ka. Kapag medyo mahal, huwag mong sabihin sa tindera, kimkimin mo na lang, ay, iisipin mo na lang sa utak mo, ay, medyo mahal. Pero tingnan natin yung quality ng siomai, baka naman masarap. Ganon ang tamang pag-uugali dapat ng customer. Pero, ganon talaga ang buhay mga kasari. Hindi tayo magkakatulad ng ugali. So, ang pagpapasensya ay nasa tindera na lang talaga. Kaya, sabi nga nila, kapag ang tindera dapat ay mahaba ang pasensya. Kasi iba't ibang ugali ni customer ang ating ma-encounter. So, yun lang guys, ang masishare ko sa inyo. Kung meron kayong mga na-encounter na ganyan ang ugali, talagang kailangan natin ng medyo sobrang haba na pasensya. Kasi, parang tatapak-tapakan tayo, ganun. Parang ganun kasi yung mapipil natin. Parang, akala naman nila, dinadaya natin sila sa pagpepresyo. Kaya, yun lang mga kasari, ang masashare ko sa inyo, gaya nga na sinabi ko kanina, medyo habaan ang pasensya natin sa mga customer. So, yun lang naman ang hanash ko sa inyo mga kasari. Thank you so much for watching and thank you so much sa pakikinig. Happy selling po sa inyong lahat. God bless po. Ayan. Sa lahat ng nagpapa-shoutout, pasensya na po. So, iaano na lang natin sa lahat ng ating subscribers, organic viewers, silent viewers, sa lahat ng sumusuporta sa akin. Shoutout po sa inyong lahat at magandang hapon po. Bye guys!